kayo na nga po ang bahala, Ma'am Annalie. Paalalahanan po natin ang lahat ng nanonood at nakikinig. Yes po, dahil nga po, eto na naman tayo, buwan ng Disyembre. Kaliwat kanan na naman po ang ating mga selebrasyon, ano? Naway maging safe ang ating pagsalubong ng bagong taon at hindi na sana nga po maulit yung mga nangyaring previous years. At ito po ay maisa sa katuparan sa ating pagiging more conscious, ano po, at sa pakikibahagi natin sa mga programa po ng ating mga local government units, lalong-lalo na po din ang Bureau of Fire Protection. So isa po yan sa ating panawagan ngayon, syempre with the help of your program, ma'am, na patuloy po tayong mag-remind na unang-una sa paggamit po, siguraduhin po na ito ay kalidad. Ano po? Siyempre, yung palatandaan natin, PS Mark or ICC. And wag pong isasaksak magdamag. Ano po? Nandun na tayo, papagandahin natin ating bahay, pero isipin natin yung safety ng ating property. At the same time, yung nabanggit po ni Ma'am is yung paggamit ng fireworks ngayong darating na New Year. Naglabas po last year yung ating former DILG ng paalala, encouraging yung mga city mayors natin na totally iba na nga po sana yung fireworks or firecrackers sa mga residential. At magtalaga ng community fireworks display areas. Yan na po ang standing order ngayon at sana po mag-cooperate yung ating mga kababayan. So, Miss Annalie, ito nga, sabihin natin, unfortunately, hindi nakinig sa mga payo ng mga LGU, ng media, na wag na nga gumamit ng mga firecrackers ngayon sa pasalubong po ng New Year. Ano ba yung mga pangunahin? And in general, pag kayo po ay nagkaroon po ng liyab sa inyong bahay, may sunog, ano ba yung unang mga dapat gawin? Ano bang kailangan nating maalala sakali man po ay wag naman sana magkasunog po sa ating tirahan o sa ating kapaligiran? Tama po, ma'am, hindi naman po talaga natin mapipigil lahat dahil andun na nga tradisyon at welcome ng 2025 na maingay, masagana. So make sure na lang po meron tayong balde ng tubig nearby or balde ng buhangin, at pinakamabisa po, syempre, fire extinguisher. At make sure po, hindi po tayo gumagamit ng mga bawal, okay? Lalong-lalo na yung mga malalakas. At even the small ones, yung mga Watusi, hindi lang po yan nakakakos ng fire, dangerous din po sa kalusugan, lalong-lalo na yung mga bata natin dahil minsan nalulunok po nila yan. At ang atin pong, ang laging sinasabi na first aid, when the fire occurs or the fire starts caused by firecrackers, buhusan po agad-agad natin ng tubig ito at ilayo sa mga mataong lugar. Tubig. Okay. Ano pa po ang mga pangkaraniwang sanhi ng sunog kapag ganitong holiday season, bukod po dyan sa mga fireworks-related na sunog ang pinagmumulan? Sa ngayon po, ma'am, yung datos natin, within NCR lang po ito, the whole month of December, this December 1 today, ang nakikita po nating top cause of fire ay electrical ignition. So, it has something to do with our kuryente. So, maybe ito na nga, yung mga palamuti, yung mga ating appliances na naiiwan, or yung mga plug natin na sa katagalan, lumuwag na po at hindi na nga po natin monitor o na-check. Oo. Nagulat nga ako di ba na parang meron tayong tip na binigay noon, Pat P, na kapag gaano katagal na yung bahay mo, kailangan pa i-rewire. And it is like 10 years or 15 years. Na kapag gano'n na, if your house is 10, 15 years old na, SOP na kailangan mo nang tumawag ng licensed electrician para ipa-check mo yung wiring. Tama ba ako? Is it 10 years? Yes, ma'am. But shorter the better. Para sigurado talaga tayo. And once you see a flickering bulb or yung light natin na parang may disco na, ipa-check na po agad natin. Together, Sunnet 25. Sunnet 25.